Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung may iba sa inyo dito na miyembro ng 4Ps. Doon po sa dati kong parokya, ang 4Ps pala ay isang programa ng gobyerno na kung saan binibigyan ng subsidy ang mga mahihirap na pamilya. Doon sa dati kong parokya, kapag payout ng 4Ps, parang piyesta sa bayan. Mula sa iba't iba at malalayong mga bayan, mga baryo, bumababa yung mga tao sa bayan at ang DSWD nagpe-payout doon sa plaza. Pagkatanggap nila ng pera, pupunta sa mga restaurant, pupunta sa mga tindahan, bibili ng mga kung anong mga pangangailangan nila. Meron kaming mga members din ng parokya na beneficiaries din ng 4Ps. At ang kwento nila, sabi nila, sa 4Ps daw, mas maraming anak, mas malaki ang matatanggap mo. Sa 4Ps daw, feeling nila, easy money lang siya. Para ka daw sumasahod, I think quarterly ata or once every 2 months. Parang hindi siya ata 1 month, hindi siya monthly. So para sa kanila, madaling pera na hindi mo na kailangang magtrabaho, maghihintay ka na lang ng subsidy ng gobyerno. At ang iniisip nila, tungkulin ng gobyerno na suportahan sila dahil nga mahirap sila. Wala naman problema sa 4Ps. Actually, maganda nga siyang programa ng gobyerno. Nakakatulong sa mga mahihirap nating mga kababayan. Ang problema, dahil hindi itinuturo sa mga tao, hindi tinuturo ng DSWD, o kung tinuturo man, hindi naiintindihan ng mga tao, na ang 4Ps, hindi siya permanente. Hindi siya lifetime. Tulong lang siya temporarily, pero ang purpose niya na ang pamilya na tumatanggap nito, gagamitin ang pera sa pagpapaaral sa mga anak para umunlad ang buhay. O di kaya, gagamitin ang pera para makapagsimula ng maliit na negosyo na eventually makakapagdala sa kanila para umangat sa buhay at matanggal sila sa 4Ps bilang beneficiary dahil nakakaangat na sila sa buhay. Yun po ang purpose nun. Bakit tinutulungan ng gobyerno? Hindi dahil forever na bibigyan ka ng gobyerno. Walang ganon. Walang ganon. Gusto ng mga tao ang 4Ps dahil may nakukuha silang pera. Pero ang main purpose nito, isa sa mga purpose nito kung bakit ibinibigay, hindi nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan. Parang ganito rin yung mga tao nung panahon ni Jesus. Sa Ebanghelyong binasa, narinig natin towards the end ng Ebanghelyo, sabi, at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Napakaraming mga tao ang lumalapit kay Jesus. At ang nais nila, mahawakan man lang ang laylayan ng kanyang damit para sila ay gumaling. At marami sa kanila, dinadala ang kanilang mga may sakit sa harapan ni Jesus at right then and there, pinapagaling sila ni Jesus. Ano yung problema doon? Wala. Wala namang problema doon. Maganda nga yun na pinapagaling sila ni Jesus. Yun nga lang, hindi nila naiintindihan ng lubusan ang dahilan bakit nasa harapan sila ni Jesus. Nakakalimutan nila ang purpose kung bakit si Jesus bilang anak ng Diyos ipinadala dito sa mundo ng Diyos Ama. Una, upang ipahayag ang kaharian ng Diyos sa mga tao. At ang pangalawa, upang iligtas ang tao mula sa kasalanan at sa kamatayan. Yun ang purpose ni Jesus.
At nakakalimutan ng mga tao, although hindi naman natin siguro i-discount yung fact na marami naman ang lumalapit upang makinig sa Kanya. Yun nga lang, karamihan sa kanila, ang intensyon ay upang gumaling ako sa aking sakit, ay upang mahawakan ko si Jesus. Nakakalimutan nila na ang pagpapagaling ni Jesus ay kasama lamang sa kaniyang pangangaral ng mabuting balita. Pero ang kanyang primary purpose, pakinggan ang salita ng Diyos. At sa pakikinig sa salita ng Diyos, mabago ang kanilang buhay. Hindi lamang ang kagalingan ng katawan, kundi ang pagbabago ng buhay. Yun po ang purpose. Yun po sana ang dapat na naiintindihan ng mga tao. Na hindi nila makuha dahil nasa intensyon nila, hahawakan ko lang siya, marami siyang kapangyarihan, gagaling ako. Ano yung purpose mo? Ano yung dahilan mo? Bakit ikaw lumalapit sa Diyos? Bakit ka ba lumalapit sa Kanya? Dahil may hinihiling ka na panalangin. Dahil may ninanais ka sa Kanya. Dahil gusto mong gumaling. Bakit ka ba nagsisimba? Yun siguro ang magandang tanong. Bakit ka nagsisimba? Kung ang dahilan mo, sasabihin mo na, sabi kasi ni Father, nagsisimba ako para tumanggap ng banal na komunyon. Kulang ang aking pagsisimba kapag hindi ako nakapangumunyon. Tama naman. Tama. Walang mali. Pero kulang. Kung ang purpose mo ng pagsisimba sa banal na Eucharistia ay tanggapin lamang ang banal na komunyon, pero hindi ka naman nakinig sa salita ng Diyos, hindi mo naman inintindi ang salita ng Diyos, hindi mo na pagnilayan, at hindi nababago nito ang iyong buhay, kulang ang iyong pagsisimba. Bonus lang po ang homily ng pare. Bonus lang. Ang primary ay makinig sa salita ng Diyos na binabasa sa ating harapan at tumanggap ng banal na komunyon. Dahil ang misa may dalawang bahagi. Ang liturgy of the word na kung saan binasa ang banal na kasulatan at ang liturgy of the Eucharist na kung saan ang alak at tinapay nagiging katawan at dugo ni Jesus na ating kinakain sa komunyon. Kung ang ating habol lang ay banal na komunyon, pwede naman po, tama naman, kulang lang. Dahil sa bawat pag-isimba natin, kailangan na ang ating pinakikinggan na salita ng Diyos, babaguhin din ito ang ating buhay. Bakit ka pumapasok sa simbahan? Dahil may kahilingan ka sa Diyos. Dahil may gusto kang hilingin sa Kanya. Dahil gusto mong magpahinga, pwede rin ang ganon. Ang ating mga intensyon, ang ating mga dahilan sa ating paglapit kay Jesus, sana hindi lamang para sa pisikal na ating pangangailangan, kundi sana tinitingnan din natin ang ating espiritual na pangangailangan. Ang atin po kasing pagkatao, ang ating pagkatao, tayo po ay mayroong kaluluwa at mayroon ding katawan. At kung ang ating binubusog lamang ay ating pisikal na pangangatawan, pero patay naman, may sakit naman ang ating espiritu, kulang din. May sakit pa rin tayo. Kaya mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, tingnan natin sa ating sarili. Yung mga katanungan na, ano yung purpose ko sa aking paglapit kay Jesus? Ano yung dahilan ko sa aking pagsisimba araw-araw? Ano yung aking gusto o ang aking mga kahilingan o ang aking intensyon sa aking pagdadasal
araw-araw? Ito ba ay upang makipag-usap sa Diyos? O ito ba ay upang mabago ang aking buhay at ang aking pagtingin sa buhay sa pamamagitan ng aking pakikipag-usap kay Jesus?